kamusta tayo lahat? I worship the Almighty Father. I praise Him. I glorify His name. For His plans for us is perfect. And I worship Jesus Christ because He requested to the Almighty Father that wherever He is, there we will be. Lagi tayong kasama ni Jesus, no? I-request niya yan dito sa, nakalagay sa John chapter 17, verse 24. Father, I desire that they also whom you gave me may be with me where I am, that they may behold my glory, which you have given me, for you loved me before the foundation of the world. So tayo, binigay tayo ni Almighty Father kay Jesus. At si Jesus naman, binibigay naman tayo kay Almighty Father. So, kaisa tayo ni Jesus tsaka ni Almighty Father. At kung nasaan si Jesus, nandun din tayo. So, nasaan si Jesus? Kasama ni Almighty Father. Doon din tayo, kasama na ni Almighty Father. Ang ating real home. Everyday na maraming mga blessing si Almighty Father, iniingatan niya tayo. Hindi lang natin alam na iniingatan tayo. Alam niyo ba yon? Na sometimes, may mga bagay na accident, no? Tapos, malalaman mo na lang na after mo nang nakadaan doon, saka pa nangyari yun. So, nai-save tayo ni Almighty Father. Ano isang araw, no? Kaya naman bagyo. Medyo malaki yung tubig. Dumaan ako doon. Tapos nahulog yung gulong na dalawa sa gilid. Sa right side, dalawang gulong. Ay, ano yon? Wala. Umuulan. Babagyo. Wala akong kasama. Tapos, bigla-bigla na lang, naka-under na ako. Dumiretso yung gulong. Lord, paano nga gawin ko dito? Nagpapasalamat ako, no? Marami ng beses akong iniingatan ni Almighty Father sa pagmamaneho, sa kung saan ako nagpupunta. Minsan kahit mag-isa ako, nagpupunta ako ng bundok. Bagyo rin yun, mga uwan ng madaling araw. Mabait si Almighty Father. At kung may plano pa siya para sa'yo, iingatan ka niya. Ganon si Almighty Father. Hindi niya tayo pababayaan. Kung hindi pa natin time umuwi, iingatan niya tayo dahil meron pa tayong mission here on earth. Ano yung mission natin? To help our brethren. To love our Father. No, yun ang una. Love our Father and to help the brethren. To make a difference in this world. Iba tayo kaysa sa ibang mga tao dito sa mundo dahil tayo ay follower ni Jesus Christ at ni Almighty Father. Kaya iba tayo. We are not of this world. Hindi tayo dapat makiayon sa mundo dito. Dahil alam natin ang mundo ay madumi. So, tayo, alam nating madumi, iiwas tayo, magpe-pray tayo. Gaya ng prayer na itinuro ni Jesus Christ, yung Our Father. Pattern yon na binigay sa atin ni Jesus Christ. Pwede mong lagyan ng sarili mong salita. Ngayon, kung ulit-ulitin mo yon, naririnig ka naman ni Almighty Father, ba't ulit-ulit? Lagyan mo ng salita mong sarili yung galing naman sa puso mo. Kasi tayo, kabisado natin yung Almighty, yung Our Father, no? Pero naiintindihan ba natin yung bawat words na sinasabi natin? O magsasabihin kasi ng mga religious leaders, o mag-pray ka ng 10 Our Father. Naiintindihan mo ba yon? Bawat words na binibigkas mo. Dapat nasa puso. Paghingi tayo ng tawad kay Almighty Father, nasa puso. Remorseful.
Alam niyo naman yung remorseful, di ba? Yung penitent ka, honest ka, na humingi ka ng kapatawaran. Honest ka na sinasamba mo si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. So, i-worship din natin si Jesus Christ dahil siya ay God like the Almighty Father. Si Jesus Christ ang mag-judge. Siya ang merong Lamb's Book of Life. Walang prophet na may Book of Life. Si Jesus lang. So, hindi siya prophet. God siya. At walang prophet na kasama si Almighty Father nung create niya tayo in His image and likeness. Sino kasama niya? Si Jesus Christ and the Holy Spirit. At sino ang nabigyan ng fire from the cherubim na inutos ni Almighty Father? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ din ang man clothed in linen with inkhorn. And in every book in the Bible, Jesus Christ has been mentioned. Hindi ko lang alam bakit yung iba hindi nila makita yon. Kasi nabubulagan sila. So pag nag-glorify si Almighty Father, nag-glorify din si Jesus Christ. At pag nag-glorify natin si Jesus Christ, nag-glorify din si Almighty Father. Last time we read Jeremiah chapter 6, it was the impending destruction from heaven. The north is heaven. Kasi nasa taas. Ngayon, kung i-check nyo sa kung anong bilog ang mundo ba? Bilog ba ang mundo? Sphere ba ang mundo? Ano ang pagkaka-describe sa Bible? Yun ang paniniwalaan natin. Dahil mas matagal na tong Bible na to kaysa sa kung ano pang mga libro o theory na lumalabas. Pero na brainwash na tayo, di ba, ng bata tayo. Anong sabi ni Almighty Father? Go back to the old path. Balik ka sa lumang daan. Di ba kababasa lang natin dito? Go back to the old path. Para makita natin yung tamang trail. Saan natin nabasa? Dito yun, di ba? Ayan, sa Jeremiah chapter 6 verse 16, Thus says the Lord, stand in the ways and see and ask for the old paths where the good way is and walk in it. Then you'll find rest for your souls. Makikita natin ang kapahingahan, ang joy, ang peace, and satisfaction of our soul with the Almighty Father. Pero yung mga rebellious people, they don't want to walk in it. So marami ng mga pinadala si Almighty Father ng mga watchmen, pero ay makinig ng mga tao. Watchmen, mga guards, no? Mga prophet, gaya itong si Jeremiah, si Isaiah, Ezekiel, na hanggang ngayon mabasa natin ang message ni Almighty Father. At hindi pa dumarating si Jesus Christ, hindi pa nangyayari ang mga nangyayari dito sa mga prophetic books. Dahil may mga souls pa, flames of fire pa in heaven, na kailangan maging tao, and then pag naging tao, makakasalamuha ang tao, dadaan sa tests, at pag dumaan sa test, malalaman kung sino ang pwede makapasok sa bahay ni Almighty Father, home of our real Father. So yung kasamaan dito sa mundo, umaapaw na. Wickedness wells up with water. Yung violence and plundering. Baka nag-iisip kayo, wala naman nagpa-plunder. Meron.
Meron nagpa-plunder sa atin. Inflation, that's plundering. Sa society natin, ano? Mga financial institution ang gumagawa nun. Usually, businessmen. Example, no? Mag-withdraw ka sa iyong ATM. O, ba't nabawasan? Laki na bawas dito. Dati, 5 pesos lang bawas. 15 pesos lang per withdraw. Plundering. Ninakawan ka pero legal. Kasi di ba nung 3 years ago, pag nagwi-withdraw ka, walang kaltas, di ba? Ngayon bumabawi. Ninanakawan, pero legal. That's plundering. Alam ni Almighty Father yun. Hindi yun justifiable. And it is a sin. Kasalanan yun. Lalo na yun muna sa financial institution. Ha? They manipulate the stock market. They manipulate the price of goods. Gumagawa sila kanya ng mga fake na mga scarcity. Galit si Almighty Father. Pero legal. Pero galit si Almighty Father. Kay Almighty Father, hindi yun legal. Hindi yun justifiable. That's injustice. At walang peace dito sa mundo. Kunyari lang na may peace, pero walang peace talaga. Never magkakaroon ng peace sa mundo hanggat tao ang namumuno. Magkakaroon lang ng peace dito sa mundo pag si Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ ang Prince of Peace. Pag siya na ang namuno, dati ang time na yon, ma-establish ang government ni Jesus Christ. He'll reign with His people. So, lahat ng tao nagkakamit ng abomination. And so, we must be repentant. At yung mga iba naman na gumagawa ng abomination, hindi na nahihiya. Ipinaglalanda ka na, ipinagkakalat na yung mga masasamang mga bagay. Minsan nagugulat na lang ako, napapanood ko, ano na nangyayari? Ay, ba't ganito? Ba't ganon? Yung mga sinasabi ng mga babae, ng mga lalaki sa internet, ay hindi na nahihiya yung mga tao. Yung mga bagay na hindi dapat sabihin, sinasabi. Example, ano yung body count. Alam niyo yung body count. Yun, hindi na dapat sabihin yung mga ganong bagay. Ina-announce pa. Meron pa ako nakita, no? Ina-announce pa niya kung ilan times na siyang sa iba kasing country, legal yun. Pero kay Almighty Father, walang legal, hindi legal yun. Ilang beses siya nagpa-abort. In-announce pa niya kung ilang beses na, pinagmalaki pa niya. So that's harlotry. Hindi lang yung murder, harlotry pa yun. Pag ganun humingi tayong tawag kay Almighty Father, patatawarin tayo ni Almighty Father sa mga kasalanan natin, mga kadumihan na ginagawa natin. Our Father is faithful and just, and merciful, and full of grace. Papatawarin tayo ng tatay natin. I-heal niya tayo, pagagalingin niya tayo. Dahil yung ginagawa natin sakit eh. Yung kasalanan natin, sakit yan. Nakagisna na natin. Hinahawakan tayo ng sakit. Naging way of life na natin. Yung greediness, pride, at yung mga nagnanasa ng mga gamit or mga material things on this earth. Kaya anong gagawin ni Almighty Father pag hindi nagsisi ang mga tao? Dahil hindi nagsisisi ang mga tao, anong gagawin?
I will certainly bring calamity on these people, because they have not heeded my words nor my law, but rejected it. Pag continuous tayo nagkakasala, even if we've asked for forgiveness, but then we continue committing sins, we're rejecting the law of the Almighty Father. And God doesn't want sacrifices. He wants our whole being. He doesn't want frankincense. He doesn't want sweet cane or burnt offerings or sacrifices. So, tithes and offering, hindi gusto ni Almighty Father. He wants us to live a righteous life. That is the true investment. That's a true investment. Because we will profit from it. Ano ang profit doon? Makukuha rin ang inheritance natin. Ang inheritance natin si Almighty Father. We will live with Him. We will have joy, peace, and satisfaction, contentment with our Father. Hindi tayo kukulangin. And we will not grow weary. Hindi tayo mapapagod. Nakakapagod sa mundo na to. No? Kaya, pag dumating yung calamity, sama-sama, any age bracket, bata, youth, adults, and old people, damay-damay. But you don't have to worry with the young kids, no? Yung mga babata, yung mga babies. You don't have to worry about them because their souls will go back to the Father because they're innocent. Ang isipin natin, yung sarili natin, dahil tayo matatanda na, alam na natin yung tama at mali. At kung patuloy pa rin tayong gumagawa ng mali, ayaw natin sundin si Almighty Father, doon tayo mapupunta sa eternal damnation. Eternal. Habang buhay. Dahil hindi naman talaga namamatay ang soul. Ang soul natin bumabalik kay Almighty Father. Okay? Pero pag nagkasala tayo, madumi tayo, mapupunta sa eternal damnation. So that is the second death. Yung first death, yung body na decompose or binawi na sa atin ni Almighty Father. Tinanggal na yung body sa soul. Yun ang first death. Ang second death, yung mga tao sa Hades. Yung mga souls in Hades, yun ang second death. Kaya nga diba nakalagay sa Book of Revelation, blessed are those who will not experience the second death. Kasi ang second death ay yung Hades. Lahat ay corrupt or defiled, madumi. Lahat ay bronze and iron, hindi silver or gold. Nakikita sa atin. Kaya dapat mag-mourn tayo, maglament tayo, be remorseful, return to our Father, ask for forgiveness. So that's Jeremiah chapter 6. So this is Jeremiah chapter 7 naman. Basahin natin. The word that came to Jeremiah from the Lord saying, so dito sa verse 1, hindi ito ay hindi ito yung dire-diretso, ibig sabihin, so natapos na ron. So ibang araw naman ito, or sa ibang days, or sa ibang year naman nangyari to. Naintindihan niyo ba? Sino kausap ko? May babasa na ba kayo ng Bible? Read the Bible, please. Hindi ako nagpa-proselyte dito. Alam niyo ba yung proselyte? Ha? Yun yung to change your minds to believe in
uh, meaning ng proselyte, no? Hindi ko kayo kino-convert. Conversion yun from one religion to another. Hindi ko kayo kino-convert. Dahil wala naman akong religion. Wala akong denomination, wala akong religion, kaya hindi ko kayo kino-convert. Hindi ko kayo inaaya. Walang ano to. Be committed in the Almighty Father. Read the Bible. That's it. That's what the Lord wants. Kaya hindi ako nagpo-proselyte. I'm reading to you the Bible. What is in the Bible? Ngayon, kung sa tingin nyo napaproselyte kayo, I don't know about that. Kasi binabasa ko ang nandito sa Bible. Kung ano yung totoo. Verse 2, stand in the gate of the Lord's house and proclaim there this word and say, hear the word of the Lord, all you of Judah, who enter in at these gates to worship the Lord. Magbantay ka sa gate, sa Lord's house. So, nung time ng temple, ang tawag, diba? Proclaim there this word and say, hear the word of the Lord, all of you of Judah, who enter in at these gates to worship the Lord. Ibig sabihin, si Jeremiah, nandun siya sa gate ng temple. Wala siya sa loob. Ang nasa sa loob ng temple ay mga priests, mga high priests ng time na yon. Kasi sila yung nagsiserve sa loob ng temple. Ngayon, si Jeremiah, since prophet siya, nasa labas siya. Doon siya salita. Hear the word of the Lord, all you of Judah who enter in at these gates to worship the Lord. Pakinggan ninyo, kayo na mga Judah, people of praise, kasi Judah means praise, na kayo ay nag-worship dito kay Almighty Father sa temple na to. Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, amend your ways and your doings, that I will cause you to dwell in this place. Ibahin ninyo ang iyong mga nakagawian. Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Para nang sa ganon, sabi ni Almighty Father, I will cause you to dwell in this place. Dito kayo maninirahan sa lugar na to. So, itong mundo na to, hindi naman ito gigibain, totally na madidisintegrate. Okay? Ang mangyayari, tatanggalin yung mga wicked people, i-renovate, lilinisin, parang wawalisin, ganon. Papagpagin, tatanggalan ng agyo. Pero, buo pa din ang mundo. Yun nga lang, yung mga buildings, masisira yon pag may mga calamities na, yung mga gawa ng tao na they take pride in those things, at saka yung mga material things, mawawala yon. Pero intact pa rin yung land. Naintindihan natin? Tapos ibababa ni Almighty Father yung New Jerusalem, ilatatag ni Almighty Father, si Jesus Christ ang magiging king nun. At kasama ni Jesus Christ na magro-rule ang kanyang mga faithful followers dahil yun ang gusto ni Jesus Christ. So, yung magsasaba dyan na masisira ang mundo, na mag-disintegrate or sasabog ang mundo, may magko-collide na kung ano namang galing, kunyari sa outer space na hindi ganon. Intact ang mundo. Wawalisin, lilinisin, renovation. Yung mga wicked people tatanggalin. Mawala ng mga business. Wala ng mga business, wala ng trabaho ang mga tao because doon tayo kay Almighty Father. Hindi na nagtatrabaho kay Almighty Father. Ang gagawin natin kay Almighty Father, we will worship Him. Si Jesus Christ, i-worship natin. It's a big family of the Lord. Okay? Kaya, I will cause you to dwell in this place. Yun ang lagi sinasabi ni Almighty Father. Yung promise ko sa mga ninuno nyo, na dito kayo titira.
gagawin ni Almighty Father yon. Verse 5, for if you thoroughly amend your ways and your doings, if you thoroughly execute judgment between a man and his neighbor, thoroughly means completely or fully or meticulously amend your ways. Ibahin nyo lahat ng inyong mga gawi, yung mga ginagawa ninyo, yung mga paraan ninyo. Kung thoroughly you execute judgment between a man and his neighbor. Verse 6, if you do not oppress the stranger, the fatherless, and the widow, and do not shed innocent blood in this place, or walk after other gods to your hurt. Anong ibig sabihin nun? We must uphold justice for all men. Pantay-pantay ang tao. Do not oppress the stranger. Sino ba yung mga stranger? Yung mga taong hindi nyo kilala. Inaapin ninyo. Ay, hindi natin kilala yan. Apihin natin. May ganun tao. Ay, ano yan, mga galing sa ibang lugar yan. Apihin natin. Walang dedepensa dyan. Walang magulang yan. Wala dito yung magulang yan. Apihin natin. Walang tatay yan. Apihin natin. Walang asawa yan. Walang nag-aalaga dyan. Mag-isa lang yan sa buhay. Apihin natin. I-manipulate natin. Abusuhin natin. Nakawan natin. Kasi usually, ito ang mga tao na inaabuso, niloloko. Yung mga vulnerable people. At yung mga vulnerable people, wala silang makuhang justice. Kasi mag-isa lang sila. Stranger sila. Fatherless. Widow. Walang makapitan. Mahal ni Almighty Father ang mga taong walang makapitan, dahil yung mga tao na yun ang kanilang tatawagan si Almighty Father, at si Almighty Father ibibigay sa mga tao na to ang kanilang mga pangangailangan, dahil wala silang makapitan ng iba. Si Almighty Father ang kakapitan nila. Si Almighty Father, they will cling on to the Almighty Father. And do not shed innocent blood in this place. So yung mga tao rin na hindi na-appreciate, yung hindi nagugusto, yung hindi ginugusto ng mga tao, kinaiinisan, rejected by the society. Do not shed innocent blood in this place. Ano yung shed innocent blood? Kasi pwedeng ma-hurt ang mga tao na to emotionally, physically, and mentally. So it is shedding innocent blood. Or walk after gods to your hurt. Ano yung walk after other gods? Worshipping other gods. Nag-worship ba kayo ng other gods? If you worship saints, that's your God. You are devoted to Mary. You're devoted to Mary. That's other gods. Kasi hindi naman God si Mary eh. Kaya nga sabi ni Mary, di ba, na kailangan niya rin si Almighty Father. The grace of the Almighty Father. Kasi nga, makasalanan din siya. In-acknowledge niya yun. Dahil tao, para maging tao, si Jesus, kailangan ng tao. So, si Mary, tao siya. Dahil Diyos si Jesus eh. Hindi ba pwede maging Diyos si Mary, tapos Diyos si Jesus? Paano magiging tao si Jesus? Yung other gods nyo pa, no? Sino ba? Yung mga nakakatakot, minsan may mga pangil, kulay bronze, tapos may pangil, tapos yung kamay, 10 ba yung kamay ng babae na may patusok sa ulo, tapos may pangil, tapos ang tulis-tulis ng kuko. Ganun ba yung Diyos nyo? Minsan daga, o minsan elepante, o dragon.
Wino-worship nyo yung dragon. Pinapasayaw nyo, di ba? Tapos ting ting ting. Gumaganon eh. Bata pa ako, nakikita ko na yan. Tapos gumaganon yung bibig ng dragon na may sumasayaw na tao ron. Tapos may nakadamit ng dragon tsaka ng lion yung mga dalawang tao. Or dati 4 na tao, nagtipid na sila, naging 2 tao. Dati yung isang dragon, 2 tao yun or 3 tao. Or gusto na mahaba, mga 5 tao. Ngayon nagtipid na, naging 1 tao na yung isang dragon. Pati yung lion, dati ano rin yun, 4 yata na tao yun. Ngayon, ang gagawin para paswerte, magsasampay ka ng kulay pula na envelope sa business mo. Tapos sasayaw-sayaw yung dragon tsaka yung lion. Tapos kakagatin ngayon yung envelope na pula. Worshipping yun. Wino-worship yung dragon. Ano ba nasa Bible na dragon? Sino ba yung nasa Bible na dragon? Ha? Kilala niyo naman siguro yung dragon sa Bible, di ba nakakatakot? Sino yun? Yung Leviathan. Si Lucifer yun eh. Hindi nyo naisip? Christian kayo. Hindi kasi tinuturo ng pastor ninyo or preacher ninyo. Natatakot, baka hindi kayo matend. Hindi kayo magbigay ng tithes and offering. Mawala na ng tao ang congregation. Tatakot. Ha? Hindi ako matatakot. Wala akong congregation. Hindi ako nanghihingi ng tithes and offering. Wala akong share ko sa inyo ang kabaitan ni Almighty Father. I answer only to my God, my Almighty Father, the Creator of heaven and earth. To Jesus Christ, my Savior, and the Holy Spirit. Kayo kasi you answer to your preacher, no? Mas sinusunod yun sila. Kaya nga, I tell you to read the Bible. Verse 7, Then I will cause you to dwell in this place, in the land that I gave to your fathers forever and ever. Dito sa lupa na binigay ko sa inyong mga ninuno forever and ever. Kaya hindi ito gugunawin ang mundo, tatanggalin ni Almighty Father yung mga inilagay dito na wickedness sa mundo. Ang matitira lang yung mga ibababa ni Almighty Father, yung New Jerusalem. Ilalagay niya rito sa mundo. Yun ang magiging home ng mga anak niya. Kaya nga, the land that I gave to your fathers forever and ever. Verse 8, Behold, you trust in lying words that cannot profit. Hindi ka nakaka-benefit or walang advantage. You are not storing treasures in heaven. How can we store treasures in heaven? By following the Almighty Father's command. Reading the Bible, talking to our Father, having faith in Jesus Christ, living a righteous life, humbling ourselves before our Father, be repentant of our sins. Verse 9. Will you steal, murder, commit adultery, swear falsely, burn incense to Baal, and walk after other gods whom you do not know? Patuloy pa ba kayo magnanakaw, papatay, magkukumit ng adultery, magsisinungaling, mag-o-offer ng incense dun sa Baal, and walk after other gods whom you do not know? Or sasambahin ang mga Diyos-Diyosan na hindi nyo naman kilala. Kilala nyo ba? Ano ang nagawa nila para sila isambahin ninyo? Hindi, nakapaggawa kasi ng isang miracle yon.
Kaya naging ano na siya, okay? Kaya pwede na siyang sambahin. Nakagawa ka sa isang miracle eh. Ganun ba yon? Hindi ganun yon. Yung creator ng mundo na to, ayaw yung sambahin. Pero yung nakagawa ng isang miracle, hindi pa natin sure kung talagang siya ang nakagawa nun. Sinasamba ninyo. Hindi niyo pa kilala eh. Hindi pa kilala, sinasamba. Ba't ganon? Malaman lang ng, ito nakapagpapagaling ng sakit ng ano yan, ganyan, ng, kung ano ng sakit. Puntahan natin, yun ang sambahin natin. Yung nag-create sa atin, bakit hindi natin sambahin? Yung gumawa ng buong pagkatao natin, yung nakakaalam ng every thread ng muscle natin, hindi natin sinasamba. Hindi natin nilalapitan, hindi disregard natin. Yung tatay natin. Hindi ko maintindihan ng mga tao. Galing sa tradition yung sinasamba ninyo. Ito na sa Bible. Si Almighty Father, gumawa ng mundo. Nire-reject natin. Sa Kanya galing ang goodness. Lahat ng mga mabubuting bagay galing kay Almighty Father. Kaya tayo nakakagawa ng tama dahil kay Almighty Father. Ayaw sambahin ng mga tao. Si Almighty Father. Ang gusto lagi, pera. Fortune, fame, power. Kaya nagkanda loko-loko na ang buhay natin. Nagkanda hawa-hawa na tayo. Verse 11. Hindi pa pala. Verse 10. And then come and stand before me in this house, which is called by my name, and say, we are delivered to do all these abominations. This temple, sabi ng Almighty Father, who called by my name. May temple, ang nakapangalan, pangalan ni Almighty Father. Pero, yung mga nagpupunta ng mga tao doon, puro mga kadumihan ang ginagawa. Naiintindihan niya? Nagko-convene kayo, nagko-congregate kayo, nagkakaroon kayo ng service. Pangalan ni Almighty Father ang nakalagay. Pero, ano ang ginagawa ng mga tao? Puro kadumihan. Puro pagnanakaw. Pagmamurder, chismisan, slandering. Kasama na rin sa murder yun eh. Commit adultery, swear falsely, nagloloko, ng mga scammers, sinungaling. Burn incense to Baal. Uma-attend kayo ng Christian service, pero nagbe-burn pa rin kayo ng incense sa Baal. Pag November 1, nagtatarik pa kayo ng kandila. Worshipping ancestors. Yung soul ng tao na yon, hindi ka na makikinig nun. Sino na lang tinataniman mo ng kandila? Sino na lang ang binubuksan mo ng kandila? Iniilawan mo ng kandila? Hindi yung kamag-anak mo. Wala na dito yung kamag-anak mo. It's either nandun siya kay Almighty Father, or either nandun kay eternal damnation. Kaya sabi ni Almighty Father dito, nakapangalan pa sa akin yung temple. And say, we are delivered to do all these abominations. Gumagawa pa rin kayo ng abomination. Nakapangalan na sa akin yung temple. Sabi ni Almighty Father. Nakapangalan na sa kanya yung congregation. Dadala ang pangalan ni Almighty Father, pero gumagawa pa rin ng abomination ng tao. Has this house, which is called by my name, become a den of thieves in your eyes? Ito ba ay lungga na mga hayop? Kasi den eh. Pag sinabing den, lungga ng mga hayop, no?
den of thieves, lungga ng mga magnanakaw sa inyong paningin. Behold, even I have seen it. Nakita ni Almighty Father. Up to now, den of thieves in your eyes. Behold, even I have seen it. Minsan na yung congregation ninyo or yung ina-attendan ninyo, nagne-networking pa kayo dyan. Ginagawa yung networking. Ha? Nagbebenta pa kayo. Anong binibenta ninyo? Dinededicate ninyo kay Almighty Father ang building. And then, sa ibaba nun, anong ginawa nyo? Hindi, maraming dadating na mga tao dito. Magbebenta ngayon tayo ng mga libro. Magbebenta ngayon tayo ng mga sari-sari mga booklets. Magbebenta tayo ng mga magagandang maliliit na mga toys or charms. Magbebenta tayo ng pagkain. Kasi maraming daong pupunta dito eh. Ginawang business. Pinagkakitaan yung mga members. Maliban pa yun sa paghingi ng tithes and offering. Maliban pa yun sa building offering. Maliban pa yun sa men's offering, at saka women's offering, at saka youth offering. Children's offering, meron pa rin. Hindi para matuto yung mga bata. Para matuto yung bata magbigay ng offering. Bata pa lang, turuan na natin. Den of thieves. Akala natin hindi tayo nagkakasala, no? Bakit? Kasi hindi natin tinatanong si Almighty Father. Tinanong niyo ba kay Almighty Father? Almighty Father, pwede ba kami magtinda dito? Kasi itong building na to, dinedicate namin sa'yo. Pero pwede ba kami magtinda dito? At lalagyan niyo pa ng school. Para kumita naman kami. Ginawang negosyo. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Magnegosyo? Or mag-serve kay Almighty Father? Kayo na mga leaders. Kayo na mga namumuno. Magnegosyo ba? O i-dedicate kay Almighty Father ang buhay? Hindi malaman eh. Kaya nga, den of thieves in your eyes. Behold, even I have seen it. Nagde-networking pa kayo. O may bagong libro, bumili kayo ng libro. May bagong libro ngayon na lumabas, ibebenta nyo ngayon sa member ninyo. Na libre naman ang salita ng Diyos. Ibebenta pa ninyo. Lalagay nyo pa sa libro. Di ba kamalimutan? O ilagay nyo sa YouTube, ganyan ito libre. Den of thieves. Nabanggit na rin din ni Jesus to, no? Sa Matthew chapter 21 verse 12. Then Jesus went into the temple of God and drove out all those who bought and sold in the temple, and overturned the tables of money changers and the seats of those who sold doves. And he said to them, "It is written, my house shall be called a house of prayer, but you have made it a den of thieves." Bakit den of thieves? Nagde-negosyo yung mga tao. Yung dove, nakuha lang nila yan eh. Kasi bibenta. Money changer. Para makapagpapalit ka ng pera, may bayad yon. Thief. Thievery. Ginawang negosyo ang pagpapalit ng pera. Ngayon, ito, no? Na pag galing ibang bansa, may charge, di ba? Pag mag-withdraw ka sa ATM, may charge. Lahat ng galaw mo may charge.
pagnanakaw. Pero legal. Pero kay Almighty Father, kayo mananagot. Mabubuhay man kayo ng maayos dito sa mundo. Marangya ang buhay ninyo sa mundo. Pero ang pupuntahan ng kaluluwa, panghabang eternity, lake of fire. Nagtataka kasi ako dun no? Ganun din sa ibang congregation. Nakita ko, hindi lang isa. Pag may building sila, meron din silang negosyo. Nakita ko, pinipintasan nila yung ibang mga religion. Ganun din ang ginagawa nila eh. Naintindihan nyo? Ganito rin ginagawa sa ibang religion Nagbebenta rin Anong pagkakaiba ngayon? Wala. Walang pinagkaiba. Sabihin mo Christian ka, tapos nagbebenta ka. Ganyan din sa ibang religion. May nagbebenta rin din sa ibang religion. Tapos ganyan, ito Christian, sasabihin na Christian congregation, tapos pinagbebenta rin. Parang walang pinagkaiba. Ganun din. Hindi nyo naisip yun. Verse 12, but go now to my place which was in Shiloh, where I set my name at the first, and see what I did to it because of the wickedness of my people Israel. So sabi dito ni Almighty Father, go to my place which was in Shiloh. Shiloh means gift from God, peaceful one, tranquil, abundance, no? Makikita itong Shiloh sa Joshua chapter 18. Shiloh was divided and given to the Israelites. Yung parte ng lupa ng Shiloh, hiniwa-hiwa yun. Pinagparte-parte o dinivide. Naging parte na ngayon yun ng land ng Israel. Kasi nga, wicked ang people sa Shiloh. Dati maayos sila, pero naging wicked sila. Makikita yun sa Joshua, chapter 18. Basahin ninyo. Verse 13, and now, because you have done all these works, says the Lord, and I spoke to you rising up early and speaking, but you did not hear, and I called you, but you did not answer. At dahil sa ginawa mo lahat ng mga bagay na to, ng mga wickedness, evilness, sabi ni Almighty Father, kinausap kita. I spoke to you rising up early and speaking. Umaga-umaga kinausap kita. Maaga akong gumising, rising up early and speaking. Si Almighty Father, but you did not hear, and I called you, but you did not answer. Bakit hindi siya nakakarinig? Kasi puro kasalanan ang naiisip. Hindi na nakalimutan na si Almighty Father. Hindi na binigyan ng priority, hindi na prioritize si Almighty Father. Verse 14, therefore I will go to the house which is called by my name, in which you trust, and to this place which I gave to you and your fathers, as I have done to Shiloh. Therefore, ang gagawin ng Almighty Father, the Almighty Father will take away the land. Tatanggalan ni Almighty Father ng land ang mga tao. Yung land hindi mawawala. Sinong mawawala? Yung tao.
Kaya nga nakalagay sa verse 15, and I will cast you out of my sight, as I have cast out all your brethren, the whole posterity of Ephraim. Pag sinabing cast out, tatanggalan tatanggalan kita sa aking paningin. Gaya ng ginawa ko sa brethren mo, the whole posterity of Ephraim. Kaya nga yung tribe of Ephraim, wala sa 12 tribes of Israel na nasa book of Revelation. It's because galit si Almighty Father sa tribe ng Ephraim due to debauchery. Yung whole tribe tinanggal. And also the whole tribe of Dan. Ang ipinalit, tribe of Manasseh. So tatanggalan ng inheritance ni Almighty Father ang mga tao na gumagawa ng wickedness kahit pa uma-attend sa isang Christian fellowship or Christian congregation kung wicked. At ano pang ginagawa? Slander, steal, murder, swear falsely, walk after other gods. At yung mga magnanakaw, den of thieves. Yung negosyo. Tatanggalin yung Almighty Father ng mana, inheritance, ikakast out sa eternal damnation. Therefore, do not pray for these people, nor lift up a cry, or prayer for them, nor make intercession to me, for I will not hear you. Sabi ni Almighty Father. So the people that was inherited, that has been disinherited, will be cast down to the lake of fire. And they will be completely forgotten. Kakalimutan. There's no future and hope for those who are in Hades. Verse 17, do you not see what they do in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem? Hindi nyo ba nakikita kung ano ang ginawa doon sa lugar, sa lupain? Anong ginagawa ng mga tao? Verse 18, the children gather wood. The fathers kindle the fire, and the women knead dough to make cakes for the Queen of Heaven. And they pour out drink offerings to their gods, that they may provoke me to anger. Nagagalit si Almighty Father pag nag-worship ng ibang mga gods. Nag-worship kayo ng mga saints, nagagalit si Almighty Father. Kahit sino pang saint yan, Saint Peter, Saint Paul, mino-worship nyo. Hindi namin mino-worship si Saint Paul. Anong ginagawa ninyo? Bakit kayo may image? Si Saint Thomas, mino-worship nyo ba? Actually, Thomas lang yun eh. Nalagyan yun ng name na saint. Ang tinatawag na saints, yung mga nasa heaven, nakasama ni Almighty Father, hindi lang yung mga ginawa ninyong santo dito sa mundo. Lahat ng mga souls in heaven na nakapasa at malinis kay Almighty Father, saints yon. Ngayon, yung mga tao na namatay na sinamba ninyo. So, it's worshiping the dead. Nag-worship kayo ng dead. Si Almighty Father, buhay siya eh. Si Jesus Christ, buhay. Ang Holy Spirit, buhay. So, nag-worship kayo ng dead. So, that's paganism. Gaya kayo ng ibang mga religion, yung ancestors naman nila ang worship nila.
Tinatawag nila yung kanilang mga ancestors, sasabihin na tulungan mo kami, yung mga sumakabilang buhay na ng mga tao. Worshipping the dead. Pag kinakausap mo, bakit mo kinakausap? Bakit mo kinakausap si Paul? Bakit mo kinakausap si Jude? Si Peter? Ha? Bakit? Si Mary, bakit? Kumpletohin natin to, no? Verse 18. The children gather wood and fathers kindle the fire and the women knit dough to make cakes for the Queen of Heaven. Sino yung Queen of Heaven? Oh. And they pour out drink offerings to other gods that they may provoke me to anger. Nagagalit si Almighty Father pag nagagawa kayo ng cake for the Queen of Heaven. Sino yung Queen of Heaven? Sino yung Queen of Heaven? Walang sasagot. Anong sabi ni Jesus Christ sa Luke chapter 11 verse 27? May babae, no, na sumigaw na blessed is the mother who gave you birth and nursed you. Sabi kay Jesus ng babae, pinagpala yung nanay mo na nagbigay sa'yo, na nagpanganak sa'yo at ni-nurse ka, nilagaan ka. Anong reply ni Jesus Christ? Blessed rather are those who hear the word of God and obey it. So, hindi blessed si Mary. Kasi, nirebuke ni Jesus Christ. Blessed rather are those who hear the word of God and obey it. So, paano yung obey ang salita ng Diyos? Worship only the Almighty Father, Jesus Christ and the Holy Spirit. Kaya si Mary, hindi na siya dapat i-worship. At saka sinabi ni Mary, di ba? Dito sa Luke chapter 1, and my spirit rejoices in God, my Savior. Hindi niyo nabasa yon? Luke chapter 1. God, my Savior. Sinabi ni Mary. So, kailangan ng Savior ni Mary. Luke chapter 1 verse 46, 47. And Mary said, my soul magnifies the Lord. Sinasamba ni Mary si Almighty Father. And my spirit has rejoiced in God, my Savior. Kailangan ng Savior ni Mary. Hindi kasi natin binabasa yung Bible, kaya hindi natin naiintindihan dati, di ba? Iisa-isahin kasi natin. My Savior, heart rejoice in God, my Savior. Kailangan din ng Savior ni Mary. Kaya itong Queen of Heaven na to, hindi si Mary ang pinatutungkulan dito. Ang pinatutungkulan dito ay si Astarte, si Ishtar. Nasa kanya galing ang word na Easter na sineselebrate ninyo. Na goddess of fertility, kaya nga merong rabbit at merong Easter egg. Isinama ninyo kay Jesus Christ yung rabbit at Easter egg, hindi naman kasali. Kasi nga, pinaghalo-halo na. Sino naghalo? Si Constantine. Yung Roman Emperor. Kaya nagkagulo-gulo na. Natanggal na. Nawala na sa old path. Ha? Nawala na sa old path.
Puro kasinungalingan na ang lumaganap. Verse 19, do they provoke me to anger? Says the Lord, do they not provoke themselves to the shame of their own faces? Do they deliberately want me to be furious? Mas pinoprovoke nila or they deliberately make themselves shameful. Nakakahiya sila. Sabi ni Almighty Father. Kahiya ang kanilang mga ginagawa. Therefore, thus says the Lord God, behold, my anger and my fury will be poured out on this place, on a man and on beast, the trees of the field, and on the fruit of the ground, and it will be burned and not be quenched. So yung lupa, andito pa din. Ano ang masisira? Tao, beast, trees of the field, and the fruit of the ground. Famine. Vegetation matatanggal, mga animals, wala na makakain tao, pati tao mawawala din. Dahil sa galit ni Almighty Father. Pero yung lupa nandito pa din. Dahil ito ay magiging inheritance ng mga faithful followers of Jesus Christ and the Almighty Father. Verse 21, thus says the Lord of hosts, the God of Israel, add your burnt offerings to your sacrifices and eat meat. For I did not speak to your father or command them in that day that I brought them out of the land of Egypt concerning burnt offerings or sacrifices. So yung mga tao, gumawa na lang sila ng kanilang sarili. Pag samasama niyo ng burnt offering sa inyong sacrifice at kumain na kayo ng meat, sabi ni Almighty Father, for I did not speak to your fathers or command them in that day that I brought them out of the land of Egypt concerning burnt offerings or sacrifice. Wala kayong inuutos na ganon. Tayo mismo kasi ang gumagawa ng sarili nating kalokohan. Hindi tayo nagtatanong kay Almighty Father. Hindi tayo nagtatanong kay Almighty Father. Hindi natin sinisik yung advice niya. Ano yung buko pa, iba-iba. Ito yung box. Hindi natin sinisik yung advice ni Almighty Father. Ano na lang tayo, yung sarili lang natin ang iniisip natin. Pero yung isip ni Almighty Father, hindi natin sinisik. Hindi natin tinatanong, Lord, pwede ba to? Lord God, hindi tayo nagbabasa ng Bible. Nandito naman lahat ng kasagutan. O yung paglalagay mo ng business sa iyong congregation, tama ba yun? Nandito sa Bible. Ano sabi? Ginawa mong den of thieves. Akala mo wala, no? Akala mo, yun lang akala mo. Ha? Akala mo lang na hindi masama. Akala mo lang na tama ang ginagawa mo. Akala mo lang na makakatulong. Bakit kailangan? Si Almighty Father, hindi ba sa'yo makakatulong? Magbasa ng Bible. Kasi natatakot kayo na baka kulangin kami. Kung si Almighty Father ang kukunan natin lakas sa kanya tayong pananampalataya, bakit ka matatakot? At kumukuha pa kayo ng bodyguard. Ang galing ninyo. May bodyguard pa kayo. May bodyguard pa kayo? Bakit kulang pa ba yung protection ni Almighty Father sa inyo? Nakukulangan pa kayo? Nakakaya, no? Hindi kayo nahihiya sa ginagawa ninyo. Naturuingan pa naman na may pananampalataya ako kay Almighty Father. Tapos kukuha ka ng bodyguard. Hindi baka kasi ano eh. Anong baka ano? Servant ka ni Almighty Father. Iingatan ka niya. Kahit gaano pa kadami ang bodyguard mo, kung talagang gusto ka na ni Almighty Father, kukunin ka niya.
Kasi tapos na yung mission mo dito sa mundo. Verse 24. Ay, verse 23 pa pala, sorry. But this is what I have commanded them. Obey my voice, and I will be your God, and you shall be my people, and walk in all the ways that I have commanded you, that it may be well with you. Yun ang utos ni Almighty Father. Sundin mo ang boses ko. Ako ang iyong magiging Diyos, at kayo ang aking magiging mga tao. Lumakad kayo kung ano ang gusto ko na ituro, na inuutos ko kung saan kayo lumakad. Nang sa ganon, it may be well with you, maging maayos kayo. Maging tama, path to righteousness ang dadaanan ninyo. Huwag kayong matigas ang ulo. Magtiwala kayo. Sabi ni Almighty Father, have faith. Obey my voice. Walk in the ways that I have commanded you. Pero tayo, hindi tayo na magdedesisyon. Matigas ang ulo. Verse 24. At dahil sa katigasan ng ulo natin, mapupunta tayo sa impyerno. Verse 24. Yet they did not obey or incline their ear, but followed the counsels and dictates of their evil hearts, and went backward and not forward. Hindi sumunod at hindi pinakinggan ang salita ni Almighty Father. Anong ginawa? Followed the counsels. Sinunod ang counsels. Sinunod yung mga nagdidikta. Di ba madami kayo? Brother, tama ba ito? Ipag-pray natin. Hindi, tama yan. Ipag-pray natin yan. Tama yan. Mali. And the dictates of their evil hearts. And went backward. Pabalik. Hindi na nag-advance. Not forward. Paatras. Paatras ang lakad, hindi pa forward. Hindi nag-mature, hindi nag-advance. Hindi natuto. Hindi ko pinapahirapan ang buhay ninyo. Binabasahan ko kayo ng Bible. Tinatagalog natin. Verse 25, since the day that your fathers came out of the land of Egypt, until this day I have sent to you all my servants, the prophets, daily rising up early and sending them. Maagang gumigising, pinapadala ko. Araw-araw, daily rising up early and sending them, my servants, the prophets. Ngayon, may prophets tayo? Wala. Anong meron tayo? Bible? Padala ni Almighty Father, mga prophets, nandito sa Bible. Binabasa ba natin? Naintindihan ba natin? Verse 26. Paulit-ulit na sinasabi ni Almighty Father, no? Hindi pa rin nakinig ang mga tao. Verse 26, yet they did not obey me or incline their ear, but stiffened their neck. They did worse than their fathers. Ano ibig sabihin ng stiffened their neck? Arrogant. Prideful. Hindi nakinig. They did worse than their ancestors or the people before them. Worse pa ang ginawa natin. Verse 27, therefore you shall speak all these words to them, but they will not obey you. You shall also call to them, but they will not answer you. Alam ni Almighty Father. Matitigas ang ulo natin. Ano? Bakit alam ni Almighty Father? Nakalagay, therefore, sasabihin mo lahat ng mga words dito sa Kanya, sa mga tao. Ngayon, nakalagay sa Bible, nandito, available, kahit kailan pwede natin itignan, pero hindi natin sinusunod. They will not answer you. You shall also call them, but they will not answer you, but they will not obey you. Alam ni Almighty Father. Kahit si Jesus na nga, di ba? Hindi pa natin sinunod si Jesus.
Verse 28, so you shall say to them, this is a nation does not obey the voice of the Lord your God. The Lord their God, nor receive correction, ayaw ng correction. Truth has perished and has been cut off from their mouth. Wala na sa kanilang katotohanan. Tinanggal na sa kanilang mga bibig. Ito yung mga tao na hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Sa boses ni Almighty Father, ayaw ng correction. Matitigas ang ulo, prideful. Kaya nawala na ang katotohanan at ang katotohanan ay nawala na sa kanilang mga bibig. Hindi lang dito sa sa kahit sa ibang country, matitigas ang ulo ng mga tao. Ginagamit nila yung mga worldly songs, example, ginagamit na yung worldly songs sa praise and worship ng congregation, to praise the Lord, to worship the Almighty Father. Ginagamit nila. Example na lang, kanina lang na rin nakita ko, may isang choir, congregation, ang kinakanta nila, Like a Prayer ni Madonna. Sa congregation yun ang kinakanta. May, double meaning tong kanta na to. Hindi nag-iisip. Double meaning tong kanta na to ni Madonna na Like a Prayer. Nakakita lang ng Like a Prayer. Ito na lang ang ating kantahin sa congregation, may prayer na word. Babasahin natin kasi. At saka, secular song to, ba't in-incorporate nyo sa Christian congregation? Meron pa akong nakita sa ibang country. Iniba niya yung lyrics, pero yung tono, kanta ni Michael Jackson, yung Billie Jean. Binabasta si Almighty Father pag ganito eh. Hindi ba pwedeng gumawa na lang ng sariling kanta? Ha? Gumawa ng sariling kanta ng Almighty Father talaga, pati yung tono. Hindi. Kumukuha pa ng kanta sa secular music, tapos ilalagay sa congregation. Ibig sabihin hindi dedicated. Kasi kung talagang dedicated ka, lyrics, pati yung tono, solely for the Almighty Father only. Hindi ka kukuha ng galing sa secular songs na ilalagay mo sa congregation, sa Christian congregation mo. Ang gulo ng mga tao. Nawala na ang katotohanan. Naging madumi na. Dumumi na. Dinumihan ng mga tao. Worse than the previous people ang ginagawa natin. Truth has perished and has been cut off from their mouth. Sa Daniel chapter 8 verse 12, because of transgression, an army was given over to the horn to oppose the daily sacrifices, and he cast truth down to the ground. He did all this and prospered. Nawala na yung katotohanan. Kaya nga pati nga yung mga prosperity gospel, o yayaman kayo dito sa mundo. O nawala na yung katotohanan. Ano ba yung katotohanan? Ang tunay na kayamanan si Almighty Father. Inuulit-ulit natin. Hindi yung mundo na to ang magbibigay ng kayamanan. Hindi tayo dito yayaman. Para dumami ang members ninyo, sinasabi ninyo na magbigay kayo ng iyong tithes para yumaman kayo. Walang ganon. Kayamanan in heaven. Yun ang iipunin natin. Hindi na nanakaw. Sino yung kayamanan? Si Almighty Father, si Jesus Christ. Susundin natin yung kanilang mga sinasabi sa atin, mga turo ni Almighty Father, yung mga binabasa natin sa Bible.
Verse 29, cut off your hair and cast it away, and take up lamentation on the desolate heights, for the Lord has rejected and forsaken the generation of his wrath. We should lament, we should mourn. Magsisi tayo sa kasalanan natin. Kasi galit si Almighty Father. Bakit hindi nyo alam to? Verse 30, sorry. For the children of Judah have done evil in my sight, says the Lord. They have set their abominations in the house, which is called by my name, to pollute it. Nasisira ang pangalan ni Almighty Father. Sinisira niyo ang pangalan ni Almighty Father. Sinisira niyo ang pangalan ni Jesus Christ. Polluted. Ginagawa niyong pollute yung temple. Dinudumihan ninyo yung gawain ng Almighty Father. Nung nakapangalan pa kay Almighty Father, napupulyut. Defiled, desecrated. Pati pangalan ni Almighty Father nadadamay. Verse 31. And they have built the high places of Topheth, which is in the valley of the son of Hinnom, to burn their sons and their daughters in the fire, which I did not command, nor did it come to my heart. Sa ibang mga country, legal yung abortion. Dito naman sa Pilipinas, merong family planning and, or what's that? Planned Parenthood. Hindi yun utos ni Almighty Father. Ang utos ni Almighty Father, magpadami ang mga tao. Hindi ba adultery? Baka sabihin niya, ay magdadami ng tao, magpapadami ng anak, iba-ibang babae ang gagamitin ko para madami ako anak. Hindi ganon. Adultery naman yun eh. Gagawin na naman ninyo. Iibahin na naman yun, i-twist na naman ninyo. Iisang babae. Ito ginagawa, yung Planned Parenthood, irresponsible family planning, hindi to kasama sa plano ni Almighty Father. It's an abomination. Legal sa ibang country, pero kay Almighty Father hindi. Kasalanan to. Iba pinagyayabang pa nila. That's harlotry. Para maging marangya ang buhay mo, wala kang responsibility. O sige, ano na natin, i-abort natin. Para wala kang responsibility. That's harlotry. In exchange of something, even if it's not money. Verse 32 na tayo. Balikan natin itong 31 ano. I did not command, nor did it come into my heart. Hindi man lang naisip ni Almighty Father na ang gagawin ng mga tao ay mag-abort. Hindi naisip ni Almighty Father kasi malinis ang puso ni Almighty Father. Hindi niya naisip na yung mga tao papatayin nila yung sarili nilang anak. Hindi naisip ni Almighty Father kasi malinis ang puso ni Almighty Father. Pag ang isang tao, no, example kung tao ka, tapos malinis ang isip mo, hindi mo maiisip yung mga bagay na madudumi. Hindi ka makakaisip ng mga double meaning na words or parang innocent ka, ganon. Ganon si Almighty Father. Kasi malinis siya eh. Hindi niya iniisip na makakagawa ng ganon ng kasalanan yung mga anak niya. Na gagawin ng mga anak niya.
Verse 32, therefore behold, the days are coming when it will no more be called Tophet, or the valley of the son of Hinnom, but the valley of slaughter, for they will bury in Tophet until there is no room. Ano ang mangyayari? Hindi na magiging Tophet or valley of the son of Hinnom, but the valley of slaughter. Ano yung valley of slaughter? For they will bury in Tophet until there is no room. Dito kasi, ang mga babies na ina-abort, no, they incinerate it. Nilalagay sa hurno or malaking oven, tapos sinusunog. Ganon yun sa ibang mga country kasi legal doon. Pero kahit legal, hindi payag si Almighty Father. Sinusunog yun. Incinerate. Parang basura. Hindi naisip ni Almighty Father gagawin ng mga anak niya yan. Pero lang dahil doon, ano mangyayari? Yung mga tao, mapupunta sa eternal damnation, sa impyerno, hindi na nakaquench yung fire. Hindi nakaquench yung fire sa impyerno. So kayo na gumagawa ng abortion, doon kayo sa impyerno. Kung hindi kayo, if you didn't ask God for forgiveness, if you are not remorseful, if you are not repentant, pero papatawarin ka ni Almighty Father. Just ask the Almighty Father for forgiveness and He will forgive you. Verse 33, the corpses of these people will be food for the birds of the heaven and for the beasts of the earth, and no one will frighten them away. Kaya nga, sa end of times, lilinisin ni Almighty Father ang mundo na to. Anong mangyayari? Magkakaroon ng mga corpse. The corpses of the people. Kung corpse na yung mga people, yung katawan ng mga tao na lang natira, asan na yung kaluluwa nila? Nasa impyerno na, nasa valley of slaughter. Masikip doon, for they will bury in Tophet and until there is no room. Masikip, siksikan, malagkit, mainit. Hindi ka makakahinga, pero hindi ka mamamatay. Sigawan doon, maingay, walang future, walang hope. So dito sa verse 33, dito yung the great harvest. And a lot of souls will be thrown to eternal damnation, and their bodies are food for the animals. Makikita rin to sa Revelation chapter 19, verse 17. Then I saw an angel standing in the sun, and he cried with a loud voice, saying to all the birds that fly in the midst of heaven, come and gather together for the supper of the great God, that you may eat the flesh of kings, the flesh of captains, and the flesh of mighty men, the flesh of horses, and of those who sit on them, and the flesh of all people, free and slave, both small and great. Iba-ibang nation, iba-ibang lahi, iba-ibang age, iba-ibang occupation, iba-ibang status in life, male and female. Baka sabihin niya, bakit wala yung ibang gender? Wala talagang ibang gender. Meron, dalawa lang talagang gender. Dalawa lang talagang sex ng tao, male and female. It's either pinanganak ka na babae ka or pinanganak ka na lalaki ka. Yun lang yun. Yung ibang mga nagsasabi na gender, mental issue na yon. Meron nga iba, no? Sabi nila, I don't identify as a person, I identify as a cat. Sabi. Cat daw siya, pusa daw siya. So, kung pusa ka, bakit ka pupunta sa doktor? Dapat sa vet. Hindi raw siya tinatanggap sa vet. Dapat daw tao dahil hindi raw kaya ng vet siyang pagalingin. That's mental issue already. Dati, ano lang yan, comedy lang yan, di ba? I identify as an electric fan. Lagi kong, ano yan, bakit ka gumawa? Electric fan ako eh.
Verse 34, Then I will cause to cease from the cities of Judah and from the streets of Jerusalem the voice of mirth and the voice of gladness, the voice of the bridegroom and the voice of the bride, for the land shall be desolate. Wala nang mga magagandang music na maririnig. Wala nang boses ng mga kinakasal, boses ng nagtatawanan. Mawawala na. Asat nakalagay yon. Revelation chapter 18 verse 23. The light of a lamp shall not shine in you anymore, and the voice of the bridegroom and the bride shall not be heard in you anymore. For your merchants were the great men of the earth, for by your sorcery all the nations were deceived. Nakikita ninyo? Hindi magkakilala si Jeremiah, si Isaiah, si John the Beloved or John the Evangelist. Pero magkakapareho yung mga words. Because it's the word of the Almighty Father. It's His words. Sumasakto sa isang libro na madami ang nagsulat, pero ang author, iisa lang, si Almighty Father. Kaya pinagbibigyan tayo ng binawarning tayo ni Almighty Father. Pinadala niya si Jesus. Para ipakita ni Jesus yung path. Kasi hindi natin makita eh. Itinuro na ng mga prophet, hindi natin makita. So ipinadala si Jesus. So since the way, the truth, and the life, si Jesus Christ, hindi pa rin ninyo i-acknowledge. Yung inassign ni Almighty Father, ni Jesus Christ, na mga apostles, yung nandun sa Word of God, yung Book of Romans, hindi pa rin ninyo na pinakikinggan. Hindi nyo naiintindihan din. Ano na mangyayari sa atin? Hindi nyo rin alam na 1/3 lang ang makakapunta in heaven of the total population of the world since the world began. Hindi nyo alam, no? Hindi nyo nabasa? Nagbibigay si Almighty Father ng warning for us. Gusto niya tayong makasama. Pero hindi natin maintindihan. Kasi selfish tayo, greedy. Nakafocus yung mata natin sa mundo na to. Pero yung buhay natin sa mundo na to hanggang kailan lang? 100, 200, hindi tayo abot ng 200. 120, that's the maximum age. Ilan lang ba nagiging 120? Wala pa yata. Meron mga 101, 119, meron na ba? Mukha ng kahoy. Gusto mo pa ba magmukhang kahoy? Meron nakita ko cryo. Chinek ko. May cryogenic na talaga. Marami silang mga patients. Ang tawag nila pasyente. Cryonics. I-search nyo, best cryogenic company. Alcor. Pupunta ba kayo dito sa Alcor? Magpapa-cryogen ba kayo na pag may sakit kayo or pag matanda na kayo, dito tayo para pag mayroon ng solusyon sa mga sakit, itotow ka namin. Parang ulam, tinotow galing sa freezer. Ayan, meron i-search nyo Alcor. Gusto niyo pa ba yun? Mabuhay dito sa mundo na to? Nabuhay sa mundo na to na puro wickedness. Sundan natin si Almighty Father, yung mga sinasabi niya. Hindi to sure to Alcor kung magsasali ba kayo dito. Hindi to sure.
Ang sure si Almighty Father. Ang sure si Jesus Christ. Sure ang Holy Spirit. Marami ng proofs. Ibinibenta ko sa inyo si Almighty Father, si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Libre, walang bayad. Magbasa kayo ng Bible. To know the truth. And ask God for guidance and advice in every aspect of our lives. Magtatayo ka ng business, ask the Almighty Father. Kung yung magiging kasama mo ba sa mga may i-scam ka o lulukoyin ka. Ask the advice of the Almighty Father. Kung sino ang gusto mo na makasama sa buhay. Ganon. Para hindi maging magulong buhay natin. Ask the Lord kung saan mo ba, paano ba, or ano ba, o kailan ba, Lord. Acknowledge the Almighty Father. Lean not to your own understanding. No, nakalagay, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Trust therefore in the Lord. Pagkananta kawisado ko. Trust in the Lord with all your heart, and lean not to your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Trust therefore in the Lord. Ano ngang verse yun? Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Dahil si Almighty Father, hindi niya tayo ipapahamak because He loves us. He owns us. Ipapahamak ba niya yung pag-aari niya, yung kaluluwa na Kanya? Gusto ba niya mapahamak tayo? Mahal na mahal niya tayo, kaya niya nga tayo ginawa, create, para makasama. So, iingatan tayo. Para hindi maganda loko-loko ang buhay natin. Magtiwala tayo sa tatay natin. Pakinggan natin yung boses niya. At the back of your ear. Maririnig nyo. Nabasa natin, di ba, sa Isaiah? Hanapan naman natin yan yung verse na hindi ko kabisado eh. Isaiah chapter 30 verse 21. Maririnig natin ang boses ni Almighty Father. Your ears shall hear a word behind you saying, this is the way, walk in it. Whenever you turn to the right or whenever you turn to the left. Gustong-gusto tayong kausapin ng Almighty Father. Tayo lang ang hindi makarinig kasi disregard natin si Almighty Father. Kasi madumi yung mga ginagawa natin. Selfish tayo. Kumukuha tayo ng mga counsels na mali naman. Tapos dala-dala natin ang pangalan ni Jesus Christ, the Almighty Father sa temple or sa congregation ninyo. Tapos ang ituturo ninyo, magkukuha ka ng speaker, tuturo kung paano magbenta ng book, paano yayaman dito sa mundo na to. Hindi yan to yung nakayamanan. Mali. Magbabasa tayo lagi ng Bible. Seek the Almighty Father. Seek natin ang Kanyang kingdom. Para na lahat may bibless tayo ng Almighty Father. Bibless tayo ni Jesus Christ. Ang Holy Spirit. Laging kasama natin. Lagi natin isipin, lagi natin tatandaan na hindi tayo iiwan ng tatay natin, hindi tayo ipapahamak. Thank you, and God loves us all so much.